Habang ang napakalaking dragon ay unti-unting naglalaho sa maliliit na piraso, isang babaeng may kulay blonde na buhok na si Farir ay nagdiriwang sa tuwa. Sinasabi niyang sa wakas ay tinalo na ang Dark Lord, at isang kakaibang lalaki ang nakaharap sa dragon na nagngangalang Sanrako na may suot lamang na salawal sa kanyang mukha at puwet, ay tinignan ang dragon habang siya ay napapangiti at naghihintay sa tamang sandali at ito ang paglitaw ng araw. Nang maliwanag na ang langit, binanggit ng babae kay Sanrako na ang lahat ay dahil sa kanya at si Sanrako talaga ang tumalo sa Dark Lord. Binanggit din niya kung gaano sila nahirapan para sa sandaling iyon at sinabing ito'y mahaba at mahirap na paglalakbay. Nang magsalita na at sasabihin na ni Sanrako sa kanya ang nararamdaman niya, binanggit niya na ito ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay subalit sa kanilang naramdamang kasiyahan, ibinunyag ni Sanrako na hindi pala siya kakampi ni Farir at balak niya itong tapusin din. Nang inatake na niya ito, binanggit ni Sanrako na ipapadala niya si Farir sa tamang lugar kasama ang Dark Lord at ang lugar na iyon ay ang impyerno. Namatay si Farir, sa huli ay lumalabas na ang lahat ng ito ay isang laro lamang at isang batang lalaki ang naglalaro nito gamit ang VR gear. Tinanggal ng bata ang kanyang VR at sumayaw sa tagumpay dahil sa wakas ay nagawa niya ang kanyang kabaliwan na hakbang, at siya'y naging Giga Chad. Sa panahon na ang mga karaniwang laro ay itinuturing na isang lumang modelo at ang mga buong immersive VR games na gaya ng nauna ay naging karaniwan na lang sa ilalim ng ilang makabuluhang mga laro, at mayroon ding malaking tambak ng mga hindi kilalang laro na tinatawag na trash games. Bagamat ang karamihan ay iniiwasan ang mga trash games dahil ito'y itinuturing na basura, ang ating bida ay masayang hinahanap at nilalaro ang mga ito dahil sa kanyang natuklasang aliw sa mga basurang laro. Ang batang ito na may tunay na pangalan na Rekiro Hizetem ay isang high school student na bihira lamang pumasok sa paaralan. Pagkatapos niyang laruin ang huling trash game, siya ay excited na laruin ang sunod na laro. Dahil sa kanyang hilig sa trash games, tinatawag siya ng iba na kakaiba at buong ipinagmamalaki niya na tinatawag ang sarili na isang trash game hunter. Dumating ang bagong araw at napagpasyahan ni Rekiro na pumasok sa paaralan sa unang pagkakataon at habang siya ay naghahanda, napansin niya ang isang paro-paro at sinabi sa kanyang ina na hulihin niya ito agad, na nagpapahiwatig na mahilig ang kanyang ina sa mga insekto. Umalis siya sa kanyang bahay para pumunta na sa kanyang paaralan, at doon ay iniiwasan niya ang lahat habang papunta sa kanyang klase at isang babaeng may pangalang Ray, ang biglang lumitaw at inamin na siya ay sumusubaybay kay Rekiro. Iniisip niya ang kanyang mga linya kung paano makikipag-usap kay Rekiro at namula sa hiya sa tuwing iniisip niya ito. Halata na may gusto ito sa kanya at syempre, walang kaalam-alam si Rekiro dito at diretso siyang pumasok sa kanyang klase na hindi man lang napapansin ang babaeng si Ray. Pagkatapos ng klase, lumipat ang eksena sa isang game shop kung saan ang manager ay nagdikit ng poster sa pader tungkol sa isang bago at posibleng lalabas na VR game. Pumunta sa game shop ang babaeng may gusto kay Rekiro na si Ray, upang malaman kung nandoon ba si Rekiro at binuking ng may-ari ng tindahan ang tunay na layunin ni Ray, kaya't naawa ito at sinabi kay Ray na hindi pa dumating si Rekiro ngayong araw. Habang namumula sa hiya si Ray, lalo pa siyang inasar ng may-ari ng tindahan at sinabihan na swerte siya dahil bata pa siya at marunong na magmahal. Nakita ng may-ari kung gaano kainteresado si Ray kay Rekiro kaya't ibinahagi nito ang impormasyon na si Rekiro ay abala sa paglaro ng isang espesyal na trash game. Kaya wala siyang oras pumunta sa tindahan kapag natapos na ang klase. Nang marinig ito, tinanong ni Ray ang may-ari tungkol sa naturang espesyal na laro at nalaman niya na ang tinutukoy ay ang larong Feria Chronicle Online. Bagamat alam natin na natapos na ni Rekiro ang laro na ito, malamang ay pupunta ulit siya sa game shop at si Ray naman ay hindi alam ito kaya nagtataka siya kung kaya ba niya na laruin ang ganitong klaseng laro. Binigay ng may-ari ng tindahan ang kanyang opinyon hinggil dito. Binanggit ng may-ari na hindi kakayanin ng isang babae na laruin ang ganoong uri ng laro na may kakaibang mechanics, kaya't binaliwala na ni Ray ang ideya ng paglalaro at tinanong na lamang ang may-ari tungkol sa kwento o tema ng laro. Ayon sa may-ari, kahit ito'y isang trashy game ay kinakailangan ng manlalaro na magsuot lamang ng shorts at maskara kapag sila ay haharap sa huling mga kalaban sa laro, pareho nilang naisip na kahit kakaiba, ito'y makatarungan dahil sa huli, ito'y isang trashy game pa rin. Habang sila ay nag-uusap, pumasok si Rekiro sa tindahan at mukhang pagod, tinanong niya ang may-ari kung mayroon itong maayos na trash game at doon ay nakilala agad siya ng may-ari at sinubukan na ipakilala siya kay Ray.
Pero nang lingunin niya ito, wala na ang babae. Kaya't binago ng may-ari ang usapan at tinanong si Rekiro kung natapos na ba niya ang larong Feria Chronicles, na tinangkang tapusin niya kanina. Masayang sinagot ni Rekiro kung gaano niya na-enjoy ang pagtapos sa laro at nabanggit niya na ang karakter sa laro na si Feria ay ikinaiinis niya, kaya't pinatay niya ito bago matapos ang laro at sinisi ni Rekiro si Feria sa lahat ng problema sa laro, mula umpisa hanggang dulo. Sinabi niyang dahil kay Feria, nagiging mas malala ang mga sitwasyon na naging dahilan ng kamatayan ng mga villagers at miyembro ng grupo. Subalit tuwing sinisisi si Feria, sa isang paraan ay nagagawa niyang ituro ang sisi sa ibang tao na walang kinalaman dito at nakakalusot sa kanyang mga pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit si Rekiro kay Feria, mula ulo hanggang paa. Sa huli, pinatay niya ito gamit ang lahat ng kanyang lakas at patuloy siyang nagreklamo tungkol sa kung gaano niya kamumuhian ang buong pagkatao ni Feria, at pati na rin ang may-ari ng tindahan ay nainis rin. Ipinaliwanag ni Rekiro kung paano niya ito pinatay at sinabi na kapag namatay ang boss sa laro, binibigyan ang mga manlalaro ng 3 minutong pahinga, at ginamit niya ang oras na iyon bilang pagkakataon upang patayin si Feria. Sa huli, si Rekiro ay nagpalit ng topic at hiningi sa may-ari ng tindahan ang isang trash game na mas pangit pa sa Feria Chronicles, ngunit sinabi ng may-ari na wala siyang alam at iminungkahi niya kay Rekiro na subukan ang isang laro na hindi trash. Pinakita niya ang poster na kanyang idinikit kanina at sinabi sa kanyang subukan ang laro na tinatawag na Utopia, at sa palagay niya ay dapat maranasan ng bawat gamer ang pagbabago paminsan-minsan at muling iminungkahi niya kay Rekiro na subukan ang isang laro na hindi basura. Pinaliwanag niya na ang larong ito na kilala sa tawag sa salitang Hapones na Shangri-La Frontier, ay isang buong immersive VR game na mayroong mahigit sa 30 milyong manlalaro sa buong bansa. Si Rekiro ay sa wakas na pagpasyahan na subukan ang laro at tinanong pa ang may-ari tungkol dito. Ipinaliwanag ng may-ari na ang laro ay isang masayang laro na dinisenyo upang maakit ang malaking bilang ng audience. Sinabi pa niya na ito ay isang laro na may sobrang hirap na quest. Pabalik sa kanyang bahay, iniisip pa rin ni Rekiro kung dapat ba talagang subukan ng isang trash game hunter na kagaya niya ang isang maayos na laro. Tiningnan niya ang detalye ng laro sa internet at nalaman niyang ito ay inilabas noong nakaraang tagsibol at nakakuha pa ng isang record sa Guinness bilang laro na may pinakamaraming players na nag-login. Subalit hindi pa rin ito naging sapat para ma-impress si Rekiro kaya't sinuri pa niya ang konsepto ng laro. Nalaman niya na ang settings ng laro ay sa isang mundo kung saan may kolonya mula sa kalawakan na naglaho, pero bago pa ito nawala, nag-iwan sila ng isang bagong lipunan. Libong taon na ang lumipas, ang bagong kolonya ay nabuhay na may teknolohiya na katulad ng panahon sa nakaraan, may mga aspeto rin ng laro na nagdadagdag ng mga elemento ng siyensya at di kagaya ng Feria na kahit na maraming ayaw, may ilan pa ring nagmamahal dito. Ang larong Utopia ay sobrang minamahal ng lahat, na ang iilang mga basher dito na hindi gusto ang laro ay nalunod sa dami ng mga tagahanga nito at dahil dito, napagpasyahan ni Rekiro na subukan ito at ipinagana ang laro sa kanyang PC. Pagsuot at pag-on niya sa kanyang VR gear, nakita niya ang introduksyon ng kumpanyang gumawa ng laro na itinatag ng henyo na programmer na si Sukaye Tsukiri, at mukhang ito rin ay ang utak sa likod ng VR game system na ito at naging kilala sa larangan ng pagdevelop ng laro. Dahil dito, mas lalong naging kumpiyansa si Rekiro na magiging maganda ang laro at naisip niya kung talaga bang sulit ang paglaro ng isang bagay na hindi trash. Habang patuloy siya sa paglalaro, unti-unti na nagbabago ang kanyang opinyon. Matapos mag-login, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang puting kalawakan at lumabas ang isang system menu, na hinihiling kay Rekiro na mag-fill up ng kanyang detalye at maglikha ng kanyang karakter. Pinili muna ni Rekiro ang kanyang trabaho at sa dami ng kategorya ng mga trabaho, pinili niya ang mercenary na may 2 espada at sunod ay pinili niya ang kanyang pinagmulan bilang isang manlalakbay dahil malakas ang kanyang paniniwala sa swerte. Habang ginagawa ni Rekiro ang kanyang karakter, natuklasan niya na maaari rin siyang pumili ng lahi at uri ng katawan para dito at sa pagkakataong makapamili mula sa iba't ibang website, na-impress siya dahil ang mga detalye tulad nito ay wala sa mga trash games. Dahil dito, ginanahan si Rekiro sa paglikha ng kanyang karakter at gumawa siya ng isang karakter na mukhang isang literal na Birdman. Sinabi ni Rekiro na mahalaga sa kanya ang kulay ng balat ng kanyang karakter dahil gusto niya itong hindi naka-armor para makakuha siya ng pinakamagandang sandata.
Nakita ni Rikiro na may opsyon na ibenta ang gamit ng manlalaro bago pa man magsimula ang laro, kaya't ginawa niya ito at kumita ng malaki na magiging mahalaga sa hinaharap. Binigyan niya ng pangalan ang kanyang karakter na Sanrako, at ni-skip ang buong prologue at nang magsimula ang tunay na laro, natagpuan ni Rikiro ang kanyang sarili sa isang masiglang kagubatan. Sinubukan muna niya ang mekanik ng laro at kinilala kung gaano kaganda ang pagkagawa ng mundo, binuksan niya ang mapa upang malaman kung saan siya at nagpa siya na pumunta sa isang random na lugar kaysa sa karaniwang bayan na madalas pinupuntahan ng mga bagong manlalaro. Habang naglalakad siya sa isang random na direksyon papunta sa pinakamalapit na lungsod, inatake siya ng isang goblin at syempre, madali niyang natalo ang goblin at agad siyang nag-level up. Subalit pagkatapos nito, biglang inatake siya ng isang kuneho na mas malupit pa kumpara sa goblin at doon ay pinakita ni Rikiro na siya ay mas matibay, at tinalo niya ang mabangis na kuneho na nagpa-level up sa kanya hanggang rank 4. Dahil dito, natutunan niya ang isang bagong skill na nagbigay sa kanya ng matinding kagustuhan na subukan ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban, at habang iniisip ang mga bagong skill, naisip ni Rikiro kung makakakita ba siya ng mga bugs sa sikat na larong ito. Subalit dahil wala umanong mga bugs, nadama niyang maari niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa maximum na kapasidad at ginawa niya ito at nag-ipon ng maraming puntos na nagpa-level up sa kanya hanggang level 12 sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil dito, nakakuha siya ng mas maraming skills at naging mas versatile sa kanyang mga atake at sa gabi, iniisip ni Rikiro na ito na ang tamang panahon upang pumunta sa susunod na bayan at alamin kung ano talaga ang kwento ng laro. At dito na rin natatapos ang unang episode ng bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang kasunod na episode.